Hi guys, good morning. Today is my off and it's Thursday and welcome to my room. Ngayon, ang pag-uusapan natin tipid tips for OFW. By the way, I am Jackie and I'm isa pang OFW here in Saudi. Pag-uusapan natin ngayon is for tipid for the OFW. Isa ka rin ba sa mga tao na medyo konting kuripot? Like as we said, Ilocana or Ilocano is kuripot. Well guys, totoo po yan. Hindi naman sa pagkukuripot. Siyempre, dumaan tayo sa mga hirap, naranasan natin yung as in walang-wala talagang pera. Ako, naranasan ko yun. Since simula sa pag-apply hanggang makarating dito. As in, todo tipid talaga. Ultimo sa pagkain, pagsakay sa mga bus. One time, naranasan ko pa yung as in, wala na ako, kulang na ako pangbayad sa bus ng 20 pesos. Pero alam niyo yun, may nakasakay ako at may nakatabi ako isang guy. Taga sa amin din naman at hindi na ako nag-atubiling humiram ng pera na 20 kasi as in kailangan ko ng emergency call nun, so kailangan ko mag-load noon ng 15 pesos, so kulang, hindi kaya, so humiram ako, baka sakali, as in, so makapal naman yung face natin, kaya yun, pinapalan ko na, and then yun, nung sinabi ko na pwedeng makahiram at babayaran ko pagdating doon sa bayan namin. Sinabi niya, nagbigay naman siya at instead na 20 pesos yung binigay niya, at binayaran niya ng buo yung pamasahe ko, o diba? Nakalibre pa tayo. Ayun. Balik tayo doon sa sinasabi kong tipid tips as a OFW. So, hindi naman sa lahat ititipirin, as in, kung kailangan po. Pero kung hindi naman kailangan na bumili ng mga gamit, siguro wag na lang natin bilhin, pagtsagaan kung anong meron tayo. Siyempre, isa yun sa mga tipid tips para makaipon, hindi sa pagkukuripot. Pero kung ano yung mga wants and needs, kailangan pag-isipan para balang araw, if ever, yung mga galing sa pinaghirapan mo, hindi naman mapabaliwala yun. Kasi hindi habang buhay, guys, na nandito tayo sa abroad, malakas yung katawan natin. Siyempre, kailangan din natin na mag-ipon para sa sarili natin. Habang tumatanda tayo, humihina din yung katawan natin. For now, ang ipapayo ko lang, kailangan natin magtipid kung kinakailangan, ha? Hindi ko naman sinabi lahat tipirin. So, kailangan magtipid. Yung mga wants, like, syempre, marami din mga budol-budol na yung mga tao or like, sa mga nakikita natin, bibili ako ng ganyan, bibili ako ng ganito, na hindi naman natin kailangan, di ba? So, think twice first before you buy that one. Na yung instead na ilagay mo sa safety or sa bangko or saan man, na balang araw magiging sa'yo yun at may ipon mo kahit konting-konti lang. Konting-konti lang. Balang araw, dadami yun at dadami. At hindi habang buhay, guys, andito tayo sa abroad, maging malakas. At sa pag-uwi natin, magiging mag-for good na tayo. Ilaan natin sa pagbi-business. Like, diba? For me, ako, may business din naman sa Pinas until now. Pero, syempre, iba pa din yung personal na may sarili kang pera or ipon. At least nakakatulong ka pa pala sa family and may konting ipon pa din. So, ako marami akong gustong bilhin para sa sarili ko. Pero, hindi ko pa, ayaw ko pang bilhin kasi meron naman na ako.
napagtsatsagan ko pa naman yun sa akin. So, paano pa ako bibili ng ganun halaga na hindi ko pa naman kailangan. So, kunting tipid lang guys. Sa pagdating natin sa Pinas, like yun, nasabi ko na magbi-business tayo. So, syempre, hindi mo naman kailangan, handa lang yung pera. So, kailangan, handa mo din yung pag-iisip mo, yung mindset mo kung paano lalago yung isang negosyo. So, yun guys. Sana may matutunan kayo for today's video. And have a nice day, world. Good luck. Bye. See you.